Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil He gave Himself as a sacrificial lamb for us para ma-save tayo from our sins because of His blood. Kaya pag nakikita tayo ni Almighty Father, pag lumalapit tayo kay Jesus, na humingi tayong tawad kay Jesus at kay Almighty Father, at si Jesus ay nasa puso natin, ang nakikita sa atin ay ang dugo ni Jesus. Nakikita ni Almighty Father yon, kaya tanggap niya tayo. Ipapasalamat din ako kay Almighty Father kasi madami ng pain na naranasan si Almighty Father para sa atin. Matagal na, simula pa nung create itong mundo, nung nagkasala si Adan at si Eva, nasaktan na si Almighty Father noon. Matagal na nasasaktan yung tatay natin. Matagal na rin siyang nagtitiis. Matagal na rin niya tayong inaantay. At dahil doon, sa pag-aantay niya na yun, na nakikilala natin siya dahil kay Jesus Christ. Napaka-patient ng tatay natin. Slow to anger. Tsaka powerful yung tatay natin. Porsigido siya. Gaya ni Jesus Christ. Kaya tayo dapat porsigido rin tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Sila lagi ang priority natin. Wala nang iba. Dahil ang pag kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, for all eternity yon. Nagkakaintindihan tayo. Kasi pag dito sa lupa, meron lang yung specific span of time lang tayo meron dito sa lupa. Pero pag ang pipili natin yung tatay natin, for all eternity yon. So, in every aspect of our lives, si Jesus tsaka si Almighty Father ang uunahin natin, ang pipiliin natin. So, pag magde-decision making, no, tatanungin muna natin yung tatay natin tsaka si Jesus kung tama ba yung gagawin natin. At lagi tayong i-guide sa ating mga gawain. I-share ko lang, no? Sa inyong social media ba, pag may mga lumalabas na mga reels, ano bang napapakinog nyo or napapanood nyo? Tungkol ba yung puro mga mukbang bang? Puro mukbang bang lumalabas sa mga Facebook nyo or tsaka sa Instagram ninyo na napapanood ninyo? At saka sa YouTube, ano bang napapanood nyo lagi? Kasi nasa Google Analytics yon. Kung ano yung napapanood mo lagi or kung ano yung pinipindot mo lagi, yun ang laging lalabas. Ha? Ano bang laging lumalabas sa Facebook nyo na pinapanood nyo, saka sa Instagram? Puro mga sayaw ba? Puro ba mga music? Puro sa mga quotes ba? Puro ba sa love ang nakikita nyo? Puro ba mga movies? Ganon. Kasi ako, pinipindot ko kasi yung tungkol kay Almighty Father. So, sa Instagram ko, yun ang lumalabas, puro kay Almighty Father. No? At saka sa Reels sa Facebook. Ngayon, meron akong napanood. I-share ko lang din sa inyo na hindi siya nakapag-aral ng hindi siya pastor, hindi siya nakapag-aral ng theology, pero kinakausap siya ni Almighty Father. May nire-reveal sa kanya si Almighty Father na kung i-check mo rin, no, sa internet, kasi bago tayo maniwala sa kung ano ang sasabihin ng mga tao, i-check mo rin sa internet. I mean, dito sa Bible pala, sorry. Sa Bible mo i-check, hindi sa internet. Sa Bible mismo. Okay? Kasi yung Bible ko, nasa internet.
Mas maliwanag kasi sa akin, tsaka nalalakihan ko yung mga letters. Kaya i-check natin sa Bible ngayon kung yung sinasabi nung tao na nag-share about kay God ay nasa Bible o hindi. So, nung yung sinashare niya, it's about Joseph, no? Kung kilala niyo si Joseph, siya yung isa sa mga anak ni Jacob. Favorite siya ni Jacob kasi anak siya ni Jacob kay Rachel. At saka, kaya siya favorite dahil matanda na si Jacob nung ipanganak si Joseph. Kaya favorite si Joseph, tsaka si Benjamin. Kasi si Rachel ang love ni Jacob or Israel. Yung unang asawa niya, si Leah, kaya lang naman niya naging asawa yon dahil ipinilit nung tatay na si Laban na yun ang muna ang gawing asawa. So after 7 years, ang binigay naman ng asawa ay si Rachel. Pero ang talagang gusto talaga ni Jacob or ni Israel ay si Rachel. So itong si Joseph na anak ni Jacob kay Rachel, binubuli ng kanyang mga kapatid. So di ba madami sila? No? Binubuli siya dahil favorite nga siya. At binigyan siya ng coat ng tatay niya. No? Maraming colors yung coat na ibinigay ni Jacob kay Joseph. Kaya pinagtatawanan siya ng mga kapatid niya, binubuli siya. Ngayon, ang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, ibinenta siya. Nung pagkabenta sa kanya, imagine kapatid mo ibebenta mo. O sa Old Testament meron na nangyayari na yan. Ngayon nangyayari yan, di ba? Mabentahan ng kung sino-sino. So noon pa man may mga ganun na rin na binibenta ang kapatid, binibenta yung pagkatao. May ganun na rin. Kaya yung mga nangyari ngayon, nangyari na rin noon pa man. Ngayon itong binenta si Joseph, napunta siya sa binili siya, syempre binibenta siya, binili siya nung nagbebenta. Ngayon yung nagbebenta naman, ibinenta naman din siya. Ibinenta siya sa Pharaoh. Kaya napunta siya ng Egypt. Kaya napunta sa Egypt ang mga Israelites, okay? Dahil kay Joseph, dahil nga magkakaroon ng taggutom sa land ng Israel, kung saan nakatira si Jacob. Kaya napunta sila ng Egypt. So, nung binenta si Joseph, naging servant siya sa Egypt, si Joseph. So, tumasang ranggo ni Joseph. Tapos, nagkagusto sa kanya yung asawa ng Pharaoh, Potiphar's wife. Ayaw naman patulan ni Joseph. Kaya ang ginawa niya, tumatakbo siya pag inaakit siya, ganon. Kayo ba, tatakbo ba kayo pag inaakit kayo ng reyna ng Egypt? So siya, ayaw niya ni Joseph. Kasi si Joseph, nakalagay ito, Joseph was well built and handsome. Kaya yung wife ni Potiphar, yung queen ng Egypt, type siya. Sabi nung babae, come to bed with me. Ayaw ni Joseph. Kaya ang ginagawa ni Joseph, tumatakbo siya. Ngayon, nung tumakbo siya, naiwan yung coat niya, nahila ng babae. Nung nahila ng babae, nagsumbong yung babae, sabi niya, nilalandi daw siya ni Joseph. Gusto siyang i-rape or pagsamantalahan, sabi ng asawa ni Potiphar. Pero ang totoo naman, ang gustong may mangyari sa kanila ay yung asawa ni Potiphar. Binaliktad lang ng queen ang story. Kaya nakulong ngayon itong si Joseph. So ang kasama ni Joseph sa kulungan is yung cupbearer tsaka yung baker. Naintindihan niyo ba yung kwento ko?
na ito ay kaya nababanggit ko to kasi napanood ko nga sa reels ko sa Instagram na may isang tao na nag-share about kay God na may ibig sabihin pala itong cupbearer tsaka yung baker na kasama ni Joseph na inireveal sa kanya ni Almighty Father. Kahit hindi siya pastor, no, nag-share siya ng Word of God through his social media. So may ibig sabihin pala to, hindi, nung una kasi na-overlook natin dahil nga hindi natin hinahanap si Almighty Father. Ngayon si Almighty Father, ibinubuhos na niya lahat ng kanyang power and spirit sa atin kasi malapit na ang pagdating ni Jesus Christ. Diba, anong sabi? Your son will dream dreams and your daughters, your sons will see visions and your daughter will dream dreams. Yun ba yun? In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Acts chapter 2 verse 17. So, nasa last days na tayo. Kaya si Almighty Father, binubuhos na niya ang kanyang spirit sa lahat ng mga tao. Pinapakilala niya sa kanyang sarili. Kaya yun nag-share ng Word of God, marami sa internet, sa Reels ko, yun ang laging lumalabas. Ngayon ang shinare niya, itong si Joseph. Na may ibig sabihin pala sa kulungan ang nakasama kasi ni Joseph dahil pinakulong siya ng asawa ni Potiphar dahil pinagbintangan siya, kunyari, na gusto siyang gahasain, pero ang totoo, ang asawa ni Potiphar may gusto sa kanya. So, nakulong si Joseph. Ang nakasama niya sa kulungan ay yung cupbearer, tsaka yung baker. Ngayon, parehong may panaginip yung cupbearer, tsaka yung baker. Yung cupbearer, no, ibig sabihin no, yung tagahawak ng alak or tagahawak ng wine sa hari or yung gumagawa ng wine. Tapos, yung baker, di ba gumagawa ng bread yon. So, ang napakawalan ay yung dahil nga may dreams, no, na ininterpret si Joseph, yung cupbearer, yung naghahawak ng wine or gumagawa ng wine para kay Pharaoh, ang dream niya ay pakakawalan siya. So, in-interpret ni Joseph yon yung dream na yon. Iniklihan ko lang ang kwento, no? Tapos, itong baker naman, yung dream naman niya, kung sinabi naman niya kay Joseph, ang mangyayari naman dun sa baker, siya ay papatayin. So, yung cupbearer, wine yon, pinakawalan. So, sa dugo ni Jesus Christ, tayo marirelease. Sa dugo ni Jesus Christ, tayo marirelease from the bondage of sin. Kaya, konektado yung cupbearer dito sa kay Joseph, pinakawalan. Tapos, yung baker, pinatay siya. Ngayon, yung baker, bread yon, di ba? Yung ginagawa niya. Ngayon yung bread, si Jesus Christ, yung flesh niya, pinatay for us. So, naiintindihan na ninyo yung gusto kong sabihin. Na lahat ng nasa Bible ay konektado. Kasi ang dami namang mga trades na pwedeng makasama si Joseph sa kulungan. Bakit cupbearer tsaka baker? Uulitin ko, yung cupbearer, ang hawak nun ay wine, gumagawa ng wine. So yung wine symbolizes the blood of Jesus. And then yung baker, ang gumagawa siya ng tinapay, yung bread symbolizes the flesh of Jesus. Ngayon, yung baker, pinatay siya. So, yung flesh ni Jesus, pinatay para sa atin. Ngayon, yung gumagawa ng wine, it symbolizes the blood of Jesus. Yun ang makakapagligtas sa akin. Yun ang makakapag-release sa atin
sa kasalanan. Yun na magiging dahilan para mapatawad tayo sa ating kasalanan. So, ito yung shinare nung lalaki sa kanyang social media. So, yun palang ibig sabihin, no? Ipinaintindi sa kanya ni Almighty Father. Kahit wala siyang background sa Bible, no? Kahit hindi siya pastor, hindi siya leader, nag-share siya ng Word of God. Kaya, lahat ng tao ngayon, yung Acts chapter 2 verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. So, pati babae, no? Sons and daughters will prophesy. Young men, makakakita ng mga vision. Yung mga old men will dream dreams. Kaya tayo ngayon ay nasa last days na, dahil ang dami ng mga tao ang nagtitiwala kay Almighty Father. Kung maraming mga tao ang umaalis kay Almighty Father, hindi nagtitiwala, hindi naniniwala, marami ding tao ang nag-share ng Word of God, nagtutulungan ang mga anak ng Diyos para may pakalat ang totoo sa mga tao. Kung yung mga masasamang tao, no, or yung mga tao na ayaw kay Almighty Father, ipinapakalat nila yung kasinungalingan dito sa mundo. So tayo naman as followers of Christ, ipakalat naman natin yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Sila ang totoo dahil sila ang forever, for all eternity. Yun ang katotohanan, no? So, babalik na tayo sa binabasa natin sa Ezekiel chapter 39. Pero recap natin yung Ezekiel chapter 38. So, dito yung Gog, no? Ito yung evil one. Sino yung evil one? Si Satan to. Siya yung Gog na land of Magog, yung land of Magog, yung lugar na pinaghaharian niya. Ano ba yung lugar na pinaghaharian niya ngayon? Itong mundo, pinapakalat niya ang kanyang kasamaan, no? So ito ay mangyayari sa nung pinakawalan na siya, no? Nasa Book of Revelation to na after 1,000 years, papakawalan ulit si Satan. Kasi ulitin ko, may mga remnants or may mga tao na natira pa na walang mga mark of the beast, mga anak ng mga walang mark of the beast, na buhay pa rin sila at nagkaroon pa rin sila ng mga anak ng anak. So, ang dami pa rin yun. 1,000 years yun, no? So, marami pa rin mga tao sa mundo, pero dystopian society na. So, kakalabanin nila ng mga kanyang mga evil forces. So, si Satan ang leader nila. Kakalabanin nila ang mga anak ng Diyos. Pero, anong gagawin ni Almighty Father sa mga kumakalaban sa mga anak ng Diyos? Pagtatanggol tayo ni Almighty Father, si Almighty Father ang ating magko-cover sa atin, magpo-protekta sa atin. Tsaka si Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat matakot sa panahon na to. Dahil nung time na to, kasama na natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So yung galit ni Almighty Father, hindi na niya ititatago. Ibubuhos na ni Almighty Father lahat ng galit niya. So, dito na tayo, no, sa Ezekiel chapter 39.
And you, son of man, prophesy against Gog. Yung Gog, di ba unclean yon? Ibig sabihin ng Gog, unclean. Beast. Are you, son of man, and you, son of man, prophesy against Gog, and say, Thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Gog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal. So, unclean beast, head or leader of the perceived earth. Ibig sabihin itong Rosh, Meshech, and Tubal. Kasi sa ngayon ang nangyayari sa mundo natin ay yung kasamaan. Kahit hindi siya nag-rate nito, dahil sa siya ang ating, yung mga tao, karamihan ng mga tao, siya ang pinaniniwalaan, siya ngayon ang naghari. Kahit hindi siya nag-rate ng mundo na to. Kaya, ang mundo na to ay corrupted, defiled, madumi. And I will turn you around and lead you on, bringing you up from the far north, and bring you against the mountains of Israel. So, nabanggit na naman ito far north, no? So, ito yung binabanggit sa Book of Daniel, na king from the north. Itong si Satan to. Kakalabanin niya yung mga anak ng Diyos. Then I will knock the bow out of your left hand and cause the arrows to fall out of your right hand. Pero si Almighty Father, ang ating tagapagtanggol, ang sabi ni Almighty Father dito, hindi mo alam, gugulatin kita, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, hindi mo alam kung ano ang left hand mo or ang right hand mo. Kasi ang sabi ni Almighty Father, Then I will knock the bow out of your left hand and cause the arrows to fall out of your right hand. Mako-confuse ka. Sabi ni Almighty Father, you will never know what hits you. Kaya mas surprise ito, mako-confuse si Satan. Dahil si Almighty Father ang kinakalaban niya. Kaya rin sinasabing King of the Far North or Leader of the Far North siya. Kasi North, di ba? Pag North, arrogant. Yung feeling mo na ikaw na ang pinakamagaling. Kasi yung North, tuktok, di ba? Head. Ikaw na yung napaka-highest level. Kasi nga arrogant. Pero ang gagawin ni Almighty Father ay matatalo siya. Dahil yun naman talaga, simula pa wala naman siya talagang panama kay Almighty Father. Try lang siya ng try. At ang gusto kasi niya, madami siyang madala sa Hades. Sa verse 4, You shall fall upon the mountains of Israel, you and all your troops. Lahat kayo, yung mga bataan mo, yung hordes mo, yung legion mo. Sabi ni Almighty Father. And all the peoples who are with you, pati na rin yung mga tao na kumakampi sa'yo, na gumagawa ng mga masasama. I will give you to the birds of prey of every sort and to the beast of the field to be devoured. Mamamatay kayo. Sabi ni Almighty Father. Magiging pagkain kayo para sa mga animals. You shall fall on the open field for I have spoken. So lahat ng tao, no, makikita yung pagbagsak ni Lucifer. You shall fall on the open field for I have spoken. Sa salita lang ni Almighty Father. Isang salita lang ni Almighty Father. Gagawin niya to. Baka magtataka kayo, bakit hindi pa ngayon ginagawa na patayin si Lucifer? Bakit kailangan pang naka-loose ngayon or nakakawala ngayon, tapos ikukulong, tapos papakawalan uli?
Kasi kung ngayon na kukunin si Lucifer, yung mga tao, maraming tao ang masasama, madadamay. Okay? Marami kasing tao ngayon ang naniniwala kay Lucifer. Ngayon, meron pang mga tao, may tiwala si Almighty Father, na may mga tao pa na magbabago, na lalapit kay Almighty Father, na hihingi ng tawad, hihingi ng tulong kay Almighty Father. Kaya, very patient si Almighty Father. Kaya nga, di ba yung parable of the, natandaan niyo yon? Parable of the tares. Na ipupull out lahat ng weeds kasi nga yung kalaban naglagay ng dumi or weeds dun sa magagandang wheat. Hindi pwedeng i-pull out lahat agad-agad yung mga weeds kasi madadamay pati yung mga wheat. Kaya nagaantay si Almighty Father ng tamang panahon. Tsaka may mga tao pa na inaantay. Alam ni Almighty Father yon. So verse 6, and I will send fire on Magog and on those who live in security in the coastlands. Then they shall know that I am the Lord. Magpapadala si Almighty Father ng fire and brimstone. Itatapon sa mundo. So apektado lahat dito. Pero yung tayo ng mga followers of Christ, hindi na tayo mag-aalala dahil kasama na tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus. No? So, ito na lang na mga remnants ang matitira. Yung mga anak ng mga anak ng mga anak ng mga may mga mark of the beast. So, yung mga may mga mark of the beast, ulitin ko, namatay na sila, itinapon na sila sa Hades. Kaya kung darating ang time, hindi ko alam, hindi natin alam kung kailan, no, yung mark of the beast lalagyan ng mga tao sa forehead or sa arms or sa hand. Hindi natin alam kung kailan yon. Yung merong mga mark ng the beast, wala na silang chance. Kahit pa sabihin, hindi, Christian ako, nagtiwala ako kay Almighty Father, masisave ako dahil Christian ako, nagpalagay lang ako ng ganito for security. Ibig sabihin, pag nagpalagay ka noon, hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. Nag-decide ka na hindi ka magtiwala kay Almighty Father. Kahit pa sabing tama ang mga ginagawa mo after mo magpalagay ng mark, pag may mark ka na, noo, or sa right hand ba yun? Pag may mark na, wala na. Kahit humingi ka ng tawad kay Almighty Father, wala na. You've been judged already. Because you've decided that you don't trust the Almighty Father. Sinesearch ko sa Bible, kung meron pa bang chance. Kung may chance, paano kung magpalagay ng mark? Walang chance. Kasi nag-decide ka na. So, yung mga tao na matitira dito, after 1,000 years, meron pa rin, may tao pa rin ang mundo. Yun nga lang, hindi lang gato ang itsura ng mundo. Dahil marami ng mga calamities ang dumating ng mga panahon na yon. So verse 7, so I will make my holy name known in the midst of my people Israel. So tayo to, no? Hindi lang yung, ulitin ko naman, hindi itong Israel na to, hindi ito yung country na Israel. Yung Israel, yung mga nag-persevere and naka-overcome ng mga trials and tribulations na naipadana sa kanila ni Almighty Father. Inallow ni Almighty Father. Tayo, inallow ni Almighty Father na maranasan natin. Nag-struggle tayo. So I will make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them profane my holy name anymore.
Wala nang makakapang-bastos or makakapag-blaspheme ng name ni Almighty Father. Then the nation shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. Ipagdatanggol ni Almighty Father ang kanyang pangalan. Lilinisin niya ang kanyang pangalan. Malalaman ng mga tao. Matagal nang tinitiis ni Almighty Father yung pambabastos ng mga tao sa kanya. Baka sabihin niyo, hindi ko naman binabastos maayos naman akong tao. Sabihin niyo, pag hindi natin na ina-acknowledge yung Almighty Father, binabastos natin siya. Hindi tayo titiwala sa kanya, binabastos natin siya. Nahihinaan tayo sa kanya, ibig sabihin. Pag hindi tayo titiwala sa kanya, wala tayong pananampalataya sa kanya, ibig sabihin binabastos natin siya. Example, no, may threat sa buhay mo. At tapos follower ka ni Christ. And Christian ka, follower ka ni Christ. Mag-share ka ng Word of God. Pero kumuha ka ng bodyguard. Bakit ka kumuha ng bodyguard? Hindi ka ba nagtitiwala kay Almighty Father? Hindi ka ba nagtitiwala kay Jesus Christ? So sa ganun lang, nagkakasala na tayo. Hindi ka nagtitiwala, no? Kasi bakit ka kumuha ng bodyguard? Ano ba magagawa ng bodyguard mo? Kung talagang time mo na, time mo na. Ba't ka matatakot? Kasi you want to keep your life here on earth. Is that it? So kung kinikip natin ang life here on earth, you will lose it. Malulose natin. Kasi wala tayong faith kay Almighty Father. Baka sabihin niyo, bakit puro faith? Puro faith. Ang tatay natin hindi natin nakikita for now. Time will come, makikita natin siya. If we have faith. Faith in Jesus Christ. Isa yun sa mga fruits of the Holy Spirit at isa yun sa mga gifts of the Holy Spirit. Faithfulness, no? Sa Spirit, sa gifts of the Holy Spirit. Yun lang ang nasa gifts of the Holy Spirit, na nasa fruits of the Holy Spirit, no? Yung faith. So verse 8, surely it is coming and it shall be done, says the Lord God. This is the day of which I have spoken. Darating at darating. Pag sinabi ni Almighty Father na darating, darating, mangyayari, mangyayari. May isang salita si Almighty Father. Hindi siya nagbabluff. Hindi siya nagmamanipulate ng tao. Pag sinabi niya, sinabi niya. Seryoso yung tatay natin. Hindi nakikipaglokohan. Pag sinabi ni Almighty Father, sinabi niya. Pag sinabi niyang magpapadala siya ng fire, magpapadala siya ng fire. Verse 9, then those who dwell in the cities of Israel will go out and set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, the javelins and spears, and they will make fires with them for 7 years. Bakit binanggit yung 7 years? 7 means complete. Complete na.
Di ba sa Book of Revelation, 3.5 years lang ang binabanggit? Kasi hindi pa complete yon, no? Kasi kailangan pang maikulong ni, maitapon muna sa bottomless pit si Lucifer. And then for after 1,000 years papakawalan siya. Ngayon nung pinapakawalan na siya at na yung mga remnants kasama na niya sa battle ng Gog and Magog. So kompleto na, kaya 7 years. Kompleto na yung plan ni Almighty Father. Sa ngayon hindi pa kompleto, no? Kompleto. Hindi pa kompleto sa ngayon, no? Hindi pa kompleto sa ngayon. Hindi pa tapos eh. Hindi pa nangyayari yung nasa Book of Revelation lahat. Although may mga part nun na nangyayari na hindi lang natin alam kung anong part na doon ang nangyari na. Pero may mga nangyayari na. Pero may mga tayo, no? May mga clue, di ba, na binigay si Almighty Father. So, ang importante, lagi tayo dapat maging handa. Yun ang importante. Para kahit kailan na dumating si Jesus, ready tayo. At saka yung buhay naman natin dito sa mundo, hindi natin naman alam, no? Yung time natin, kung hanggang kailan tayo. Kaya dapat lagi tayong ready. Nakikita nyo naman, di ba siguro sa social media? Minsan nakakalungkot, no? Pag, minsan, yung isang no? Yung isang tao na nasa car crash, no? Minsan nabasa ko, may nag-comment, nakahingi kaya siya ng tawad? Nakapag-sorry kaya siya kay Almighty Father? Kaya dapat lagi tayong malapit sa tatay natin. Kaya lagi tayong magpe-pray. Verse 10, they will not take wood from the field nor cut down any from the forests, because they will make fires with the weapons, and they will plunder those who plundered them, and pillage those who pillaged them. Nagnanakawan na, aawayan na, nagkakagulo sila. So yung time na to, puro kaguluhan, no? Kaguluhan ang mangyayari, at hindi na natin to ma-experience dahil ito ay 1,000 years after nakakulong si Satan. After 1,000 years pakakawalan siya. So aabot pa ba tayo ng 1,000 years ang buhay natin? Kung sakali hindi na, di ba? So hindi na tayo dito kasama tayo ni Almighty Father dito. Bakit natin ngayon pinag-usapan? Gusto ni Almighty Father ipakita sa atin kanyang mga plano. Ayaw ni Almighty Father na maglihim siya sa atin. Inire-reveal na niya lahat sa atin. Inihahain na niya. Ito na ang mga plano ko. Ito, hanggang katapusan ng mundo. Ito na yon. At para rin ma-share natin sa ibang mga tao. Kaya nire-reveal na ni Almighty Father lahat. Pagmamahal, dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. Wala na siyang hino-hold back. Lahat. Ibinigay na niya, kahit nga si Jesus, di ba, ibinigay na niya. So, pati yung mga nandito sa Bible, nire-reveal na niya lahat sa atin. Para walang sisihan, no? Lord, hindi ko alam ang mangyayari. Lord, hindi ko alam. Ganun pala. Lord, sorry na, Lord. Hindi. Paano ka magsusorry? In-reveal na sa'yo. Alam mo to beforehand. Ipapakita sa'yo. Nag-share ng Word of God.
kung sino man ang nag-share ng word of God sa'yo, ipinakita na sa'yo, pero hindi ka naniniwala, wala kang pananampalataya kay Jesus, ipapakita ni Almighty Father yun. Kaya, yung mga tao, pag Christian ka, follower ka ni Christ, isasabihin mo lahat sa tao. No? Kung ano yung nasa Bible, sabihin mo lahat. Para, wala na sa kamay ng mga ninyo, or yung mga leaders, wala na sa kamay ng mga leaders, yung dugo ng tao kung mapunta man siya ng impyerno. Wala ka ng doon, accountability, hindi ka responsible, dahil sinabi mo na lahat. Di ba yun ang turo sa atin ni Almighty Father? Dito sa Book of Ezekiel, natin kababasa lang natin, di ba? Ituturo na lahat, sabihin lahat. Para wala na sa atin, sa kamay natin, hindi na tayo accountable. Ibinigay na natin, sinabi na natin. Dahil pag hindi natin sinabi ang totoo sa mga tao, pati tayo mapupunta rin sa impyerno. Sama-sama tayo. Ayoko naman. Ayoko. Kaya sasabihin ko na din, lahat, no? Na dito sa Bible. So, lahat tayo magkakapatid, lahat tayo may responsibility sa bawat kapatid natin. Na malaman yung katotohanan. Ngayon, kung hindi maniwala yung mga kapatid natin sa atin, wala na sa kamay natin yung responsibility. Kaya dito, sa verse 10, puro kaguluhan na ang mangyayari dito, pinapalam ni Almighty Father. So verse 11 na tayo. It will come to pass in that day that I will give Gog a burial place. Bibigyan ni Almighty Father ng libingan si Gog. No? Kaya Gog ang tawag ni Almighty Father. Ayaw niyang tawaging Lucifer. Ayaw niyang tawaging kahit anumang pangalan. Kundi Gog ang tawag niya. Kasi kadumihan, impurity, hideousness. Dahil ang tingin ni Almighty Father sa kasalanan, kadumihan, kapangitan. Kaya tayo, kahit pangit tayo, dahil nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, tingin sa atin ni Almighty Father, maganda tayo. Dahil dala-dala natin ang pangalan ni Jesus Christ. Ngayon, kung maganda ka, tapos hindi mo dala-dala si Jesus Christ, tingin ni Almighty Father sa'yo, pangit ka, madumi ka. Kahit gano'n ka pa kaganda. Kahit gano'n pa yung itsura mo, kaganda sa paningin ng tao, pero sa paningin ni Almighty Father, pangit kung wala sa ating puso si Jesus Christ. Kaya Gog ang tawag niya kay Lucifer. Nabasa naman natin, di ba, na si Lucifer ang pinakamagandang angel. Pinaka maningning. Pero tinatawag niyang Gog dahil sa kadumihan, kasinungalingan, kapangitan ng ugali, rebelde. Binigyan niya ngayon ng libingan there in Israel, the valley of those who pass by east of the sea, and it will obstruct travelers because there they will bury Gog and all his multitude. Doon maililibing pati yung mga hordes or followers ni Gog. Therefore, they will call it the Valley of Hamon Gog. Bakit tinawag the Valley of Hamon Gog? Hamon
Galing sa name ni Ham. No? So, kilala naman natin si Ham, di ba? At saka yung Ham, Hebrew word for burnt black or hot. A valley of burnt. Valley ng mainit. Ano ba yung mainit? Impyerno. Valley of Hammon, Gog. At saka si Hammon na anak ni si Ham na anak ni Noah ay yung hindi niya blines, no? Galit si Noah kay Ham. So mas blines niya si Japheth at saka si Seth. Si Ham, nakita ni Ham na yung tatay niya na si Noah ay lasing at nakahubad. Ang ginawa niya, hindi natin alam kung ano ang ginawa niya, tapos pinagtawanan niya, tapos ikwento niya sa mga kapatid niya. Pero yung mga kapatid niya na si Japheth at saka si Seth ay nirespeto ang kanilang tatay. Kaya itong si Ham ay cursed. Naging servant siya ng kanyang mga kapatid. At saka ang ibig sabihin ng Ham ay burnt. Kaya maililibing si Lucifer sa Valley of Hammon, Gog. Valley ng kainitan, impyerno. Itatapon sa impyerno. Lake of fire. Verse 12, for 7 months, the house of Israel will be burying them in order to cleanse the land. 7 months, no? Binanggit na naman ang number 7, so complete number. Magiging complete yung paglilinis ng mga house of Israel sa lupain. Dahil maraming mga casualties, maraming mga taga-sunod or followers si Lucifer. Kaya matagal na linisan ng lupain. Verse 13, indeed, all the people of the land will be burying, and they will gain renown for it on the day that I am glorified, says the Lord God. Tulong-tulong ang mga tao para ilibing yung mga napunta sa impyerno. At ang pangalan ni Almighty Father ay pupurihin dahil magkakaroon ng celebration ang mga tao. Binigyan ni Almighty Father ng katarungan or justice ang mga tao. Kaya pupurihin ng mga tao, ng mga house of Israel, si Almighty Father. So verse 14, they will set apart men regularly employed with the help of a search party to pass through the land and bury those bodies remaining on the ground. In order to cleanse it, at this end of 7 months, they will make a search. So every nook and cranny, hahagilapin, i-check. Yung mundo, i-check. Kung may mga natitira, kung aasahan lahat, no? Verse 15. The search party will pass through the land, and when anyone sees a man's bone, he shall set up a marker by it, till the buriers have buried it in the valley of Hammon, Gog. Lalagyan ng marker. Kung merong man's bone, ano ibig sabihin nito? Kung merong tao pang buhay na hindi follower ni Christ,
hindi follower, hindi magtitiwala kay Almighty Father, may mark yon sa lugar na yon. At pag may natira doon, kukunin yun at tatatapon din sa impyerno. Hahagilapin lahat, walang kawala ang mga tao. Verse 16, the name of the city will also be Hamona. Thus they shall cleanse the land. Lilinisin ang lupain. Lilinisin ang mundo. Wipe out lahat ng kasamaan. Pag nagalit si Almighty Father, tanggal lahat ng kasamaan. So hanggang ngayon, habang may chance tayo, lalapit tayo sa tatay natin. Kung hindi pa tayo matakot dito sa binabasa natin, nakakatakot. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba kayo nalulungkot pag nasasaktan si Almighty Father? Hindi ba kayo nalulungkot sa mga kaluluwa na mapupunta sa impyerno? Kaya, kakwento ko na ulit, na may mga tao ngayon na kahit na kinukutsa sila ng ibang mga tao, patuloy sila nag-share ng Word of God. Hindi sila humingi ng kapalit. Merong mga ganon. Hindi humingi ng tithes, hindi humingi ng offering, hindi humingi ng kapalit. Kahit kinukutsa ng mga tao nag-share ng Word of God. Yun ang mga true followers of Christ. Hindi nanghihingi. They do it because they love the Lord. Verse 17, and as for you, son of man, thus says the Lord God, speak to every sort of bird and to every beast of the field. Assemble yourselves and come, gather together from all sides to my sacrificial meal, which I am sacrificing for you. Sabi ni Almighty Father, nagsasakripisyo ako. Nabibigay ako ng sacrifice para sa inyo. My sacrificial meal, sabi ni Almighty Father. A great sacrificial meal on the mountains of Israel, that you may eat flesh and drink blood. Ano ibig sabihin nito? God has avenged us. Binigyan niya tayo ng hustisya. Baka sabi niya, paano tayong mabibigyan ng hustisya? Hindi naman na yung mga taong namatay dito o nawala dito na napunta sa impyerno nakasakit sa atin. Ang nakasakit sa atin ay si Lucifer. Yun ang sacrificial meal na lahat ng kasamaan dulot ni Lucifer. Lahat ng mga nangyaring pain sa atin. Yun ay dahil sa kasalanan. Na kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan at nakapasok ang kasalanan sa atin dahil inudyukan tayo ng demonyo. Pero bibigyan tayo ng hustisya ni Almighty Father. Siya pa ang magbibigay ng hustisya sa atin. Napakabait ni Almighty Father. Bibigyan niya pa tayo ng celebration. You shall eat the flesh of the mighty, drink the blood of the princes of the earth, of rams and lambs, of goats and bulls, all of them fatlings of Bashan. You shall eat fat till you are full, and drink blood till you are drunk at my sacrificial meal, which I am sacrificing for you. Sabi ng Almighty Father, you shall be filled at my table with horses and riders, with mighty men and with all the men of war, says the Lord God.
Ito na hinihingi natin justice sa mundo. So nakalagay dito sa Revelation chapter 6 verse 10. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on earth? So ito na yon. Binigyan na tayo ng hustisya ni Almighty Father. Kaya may celebration, may sacrificial meal na binibigay sa atin si Almighty Father. Dito tayo sa verse 21. I will set my glory among the nations. All the nations shall see my judgment which I have executed. Lahat ng mga tao sa buong mundo. Mga nasa Hades or nasa realm of the dead or nasa, lake of fire at saka nasa heaven, kasama ni Almighty Father, at saka Jesus, makikita yung judgment na ginawa niya. In my hand which I have laid on them. So the house of Israel shall know that I am the Lord their God from that day forward. Pinapakilala ni Almighty Father. Yung kanyang power, ipinapakita na niya sa mga tao. Para malaman ng mga tao na siya ang Diyos natin. Verse 23, the Gentiles shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity. Yung mga tao, alam na yung house of Israel, tayo yon ay naging captives because of our sins. Naging, prisoner ng kasalanan. Because they were unfaithful to me, therefore I hid my face from them. I gave them into the hand of their enemies and they all fell by the sword. Dahil tayo ay unfaithful kay Almighty Father, itinago niya yung mukha niya sa atin. Kaya hindi natin siya nakikita. Kaya hindi siya nagpapakita. Hindi niya tayo kinakausap. Dahil malayo tayo, dahil yung kasalanan ang nagiging hindrance para makita natin siya at makausap. I gave them into the hand of their enemies and they all fell by the sword. I gave them into the hand, ibig sabihin, dahil sa makasalanan tayo, hinayaan tayo ni Almighty Father. Sa gusto nating mangyari sa buhay natin, tayo nang nag-decide ng buhay natin. Kasi matigas ang ulo natin. Makasalanan tayo. Unfaithful tayo. According to their uncleanness and according to their transgressions, I have dealt with them and hidden my face from them. Dahil sa kasalanan natin. Patuloy tayong gumagawa ng kasalanan. Kaya itinago ni Almighty Father yung mukha niya sa atin. Kaya nga di ba si Moses, hindi ba ipakita ni Almighty Father ang mukha niya kay Moses? Kasi si Moses, makasalanan din. Nagkasala rin si Moses. Kaya hindi may pakita ni Almighty Father yung mukha niya. Dahil pag binakita niya yung mukha niya kay Moses, mamamatay agad si Moses. Dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 20, sabi ni Almighty Father, I will hide my face from them, He said, and see what their end will be. Hinayaan na tayo ni Almighty Father. For they are a perverse generation, children who are unfaithful. Kaya tinago niya yung mukha niya sa atin. Pero dito, may papakita na niya ang mukha niya sa atin.
Verse 25 na tayo. Therefore, thus says the Lord God, now I will bring back the captives of Jacob, and have mercy on the whole house of Israel. And I will be jealous for my name, after they have borne their shame, and all their unfaithfulness in which they were unfaithful to me, when they dwelt safely in their own land, and no one made them afraid. When I have brought them back from the peoples, and gathered them out of their enemies' lands, and I am hallowed in them in the sight of many nations. Ibig sabihin na to, napalayo sila sa akin, sabi ni Almighty Father, dahil sa kanilang mga kasalanan. Kasi unfaithful sila sa akin. Hinayaan ko silang mapalayo. Na maranasan nila ang pain ng mundo na to, nang malayo sa akin, hinayaan ko yun. Sabi ni Almighty Father. Masakit din kay Almighty Father, yun yung hayaan niya tayo. Sa tingin niyo, hindi nasasaktan si Almighty Father nung hinayaan niya tayo dahil sa kasalanan natin? Sa tingin niyo, hindi siya, walang pakiramdam yung tatay natin? May pakiramdam yung tatay natin. Kung ang tao marunong magmahal, no? Marunong magmahal nga ba ang tao? Pero si Almighty Father, siya ay sa kanya galing ang pagmamahal. Kung sa kanya galing ang pagmamahal, nakakaramdam siya ng pain din. Mas doble, triple, o rigid pa ang pain na nararamdaman niya pag malayo tayo sa kanya. Pero hinahayaan niya yon para matuto tayo. After they have borne their shame and all their unfaithfulness in which they are unfaithful to me. Bubuhatin nila ang kanilang mga kahihiyan, sabi ni Almighty Father. Para ma-realize nila ang kanilang mga kamalian. At ibabalik ko sila, sabi ni Almighty Father. Si Almighty Father pa rin ang gagawa ng paraan para makabalik tayo sa Kanya. Then they shall know that I am the Lord their God, who sent them into captivity among the nations, but also brought them back to their land and left none of them captive any longer. Ako pa rin ang, sabi ni Almighty Father, ang magpapalaya sa kanila sa kasalanan, para hindi na sila maging prisoner ng kasalanan. Left none of them captive any longer. Para malaman nila na ako ang kanilang Diyos. And I will not hide my face from them anymore, for I shall have poured out my spirit on the house of Israel, says the Lord God. Hindi ko na itatago ang mukha ko sa kanila. Dahil ibinuhos ko na sa kanila ang aking spirit sa house of Israel. Sino yung Israel? Tayo yon na nag-struggle and prevailed. Tinago ni Almighty Father ang mukha niya sa atin. Pero siya pa rin ang gagawa ng paraan para makabalik tayo sa Kanya. Para magsisi tayo ng kasalanan natin, sa kasalanan natin. Ma-realize natin yung kamalian natin. Hanapin natin siya. Si Almighty Father, lahat yun. Kaya tayo ay nagsisisi na sa ating mga kasalanan. Ayaw na natin bumalik pa sa dati nating pagkakakulong sa kasalanan or alipin ng kasalanan. Slave to sin. Ayaw na natin. Gusto natin kay Almighty Father. Gusto natin kay Jesus Christ. Ayaw na natin babalik sa
na maging captives ulit ng iniquities. Kaya lagi tayong magpe-pray. Naranasan niyo na ba yung maging captive ng kasalanan or slave of sins? Mahirap, no? So ako, hinayaan ako ni Almighty Father. Pero siya rin ang nag-cause for me to go back to Him. At alam ko kayo rin ganon. Dahil lahat tayo makasalanan. Siya ang gagawa ng paraan para makabalik tayo sa Kanya. At ayaw na natin ulit bumalik sa dati nating kasalanan. Ayaw na. Natuto na ba tayo? Natuto na ba tayo? Gusto ko sa tatay ko, ayaw ko na. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Kaya lagi tayong magpe-pray at magbabasa ng Bible kasi ayaw na natin bumalik sa dati. Gusto natin sa tatay lang natin tayo, nakadikit, nakasiksik sa tatay natin. Kasi siya yung tunay nagmamahal sa atin. Ang laki ng sakripisyo ni Almighty Father, ni Jesus Christ para sa atin, para ma-save tayo. Ang daming mga tao ang apektado. Lahat tayo apektado ng kasalanan. Ang sakit natin, hindi naman yung diabetes. Hindi naman diabetes ang sakit natin, hindi naman cancer. Hindi naman ano ba may mga kasakit na ano dyan, hindi naman rheuma. Ano ba, hindi naman fatty liver. Puro mga sakit ko yata. Hindi yan ang totoong sakit natin. Ang totoong sakit natin ay kasalanan. Yung physical illness, no? Resulta yun ng kasalanan natin. Na kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Pero, kay Almighty Father, hindi na tayo mamamatay. Kung yung body man natin ay mag-deteriorate na, yung soul naman natin, babalik sa tatay natin. Doon tayo makakaranas ng peace, enjoy, na for all eternity. Ang inheritance natin, yung tatay natin, si Jesus, siya lang inheritance natin. Huwag na maghanap ng mga material things, no, or gold in heaven. Wag na kayo maghanap ng crown. Dahil ang crown natin, si Jesus Christ. Ulitin ko, gusto niyo ba ng crown? Kung gusto niyo ng crown, hindi sabihin hindi pa kayo nare-release sa mga material things dito sa mundo. Kung gusto pa rin niyo ng mga ginto in heaven, kung gusto niyo na pa ng kayamanan in heaven, na may mga alahas kayo in heaven, or magaganda yung may kotse kayo in heaven, ganon. Ibig sabihin, hindi pa kayo nare-release ng mundo na to, kasalanan sa mundo na to. Kung naghahanap pa kayo ng kasi nakapakinggan ko no, na isang pastor, na white pastor, Caucasian, mayroon parang crown. Yung crown natin si Jesus Christ yun. Sila yung kayamanan natin, sila yung inheritance natin. Pagkasama natin yung tatay natin, wala na tayong hihilingin pa, siya lang na magpo-provide, lahat-lahat. So ano pa bang hihilingin mo? Doon sa kay Almighty Father, maraming bahay doon.
At magkakaroon ng New Jerusalem, di ba? So, yung next dito sa Ezekiel chapter 40, New Temple, New Jerusalem ito. Kasi itong Ezekiel chapter 39, patay na rito si Lucifer. Naitapon na siya sa lake of fire kasama ng kanyang mga fallen angels and lahat din ng mga souls na hindi naniniwala at nagtitiwala kay Almighty Father. Itinapon na sa lake of fire. Dito sa verse 13, chapter 39 ng Ezekiel. So, kumpleto na. Naintindihan na natin ang Book of Revelation, ang Daniel, at saka yung Ezekiel, kung ano yung mangyayari sa mundo sa future. No? Naintindihan niyo na ba? Tapos, dito sa Ezekiel chapter 40, ang susunod nating babasahin, ito na yung New Temple. Ito yung New Jerusalem. Pero mas describe dito yung New Jerusalem sa Ezekiel compared sa Book of Revelation. Kasi sa Book of Revelation, konti lang ang pagkaka-describe, no? Ang dinescribe lang is yung mga gems, saka yung tatlong pinto sa north, tatlong pinto sa south, tatlong pinto, ganun. Dito sa Ezekiel naman, dinescribe in details. Kaya, nagko-complement, okay? Yung Book of Ezekiel, nagko-complement sa Book of Revelation. Kaya, yung si Jesus, no, yung pagdating ni Jesus, nagko-complement din sa Old Testament. No? Nakikita ninyo? Kagaya nung cupbearer, yung wine, tsaka yung bread, yung baker, nagko-complement kay Jesus. So nakikita ninyo na ang Bible ay buo. Kaya kung babasahin natin ang Bible, lahat basahin natin. Pero kung bago mo palang nakilala si Jesus, Book of John, basahin mo. Tapos yung Matthew, Mark, and Luke, kung bago ka pa lang na nagbabasa ng Bible. Huwag mong ikaw i-chop-chop yung Bible sa pagbabasa. Pag magbabasa ng Bible, dire-diretso. Na? Huwag mong, may isang dito, i-chop-chop natin, iduduktok natin sa iba. Huwag ganon. Kung bago ka pa nag-umpisa ng Bible, dire-diretsuin mo yung basa. Tapos, pag habang tumagal ng tumagal, makikita mo yung pagkakapareho na kung saan may kapareho na book na nasa Old Testament, may kapareho sa New Testament. No, naiintindihan nyo. Kasi, yun ang turo sa akin ni Almighty Father, babasahin dire-diretso. Tapos, kung may makikita ka na isang verse, tapos nabasa ko na to, hahanapin mo ngayon kung saan yun, tapos titignan mo ngayon yung story, o nga ito nga yung kadugtong nito. Kagaya nga itong Ezekiel, kadugtong siya nung sa Book of Revelation, magkasama sila, no? Pero dito, mas lalo lang ine-explain yung temple or yung New Jerusalem. Nagkakaintindihan tayo? O ako lang nakakaintindihan sa sabi ko. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako. Nire-reveal niya sa atin yung sarili niya.
sa atin dahil sinishare ko sa inyo. Dahil bawat isa sa atin may responsibility sa kapwa-tao natin. Hindi man natin may share ang Bible, no, sa ibang mga tao. Ang ipakita natin yung ating ilaw. Paano ba may papakita yung ilaw? Kung paano tayo makitungo sa kapwa-tao. Maging ano tayo, level-headed, pantay-pantay ang turing sa tao. Mahirap man na mayaman, no? Hindi tayo mamimili, ay pag mayaman to, didikit ako dito, mayaman to eh. Huwag ganon, ha? Ay mahirap to, hindi natin to papansinin, mahirap lang siya, huwag ganon. Di ba nakalagay sa Bible? Minsan hindi mo alam, angel pala yon, ha? Angel pala yon na inaapi-api mo, angel pala yon. Ano nga version? Ito oh. Ay, ito. Hebrews chapter 13 verse 2. Do not forget to entertain strangers, for by doing so, some have unwittingly entertained angels. No? Ha? Baka yung iba sa atin nakapagkausap na ng angels. Kaya, dapat ang trato natin sa tao ay pantay-pantay. Hindi tayo namimili. Nakakahiya kay Almighty Father, tatay natin, kung namimili tayo ng tao. Minsan, sila pa yung nagsasabing Christian sila, pero namimili sila ng tao na makakasama. May nakita na akong ganong klaseng tao na nagsasabi Christian daw sila, pero namimili sila ng tao. Yung leader nga lang daw. Hindi ko makalimutan. Ayaw i-shake hands yung mama na ano siya, na homeless. Ayaw niya i-shake hands nung leader namin. Bakit siya ganun? Ayaw niyang kausapin. Hindi na siya naawa. Leader yun nagpapataas ng sweldo, sabi doon sa ikonento. Sabi ng leader namin, pwede dagdagan yung sweldo ko, kulang kasi. Pwede pa lang pataas ang sweldo. Tapos lalapit lang siya doon sa mga may pera, ganun. Ganun yung mga tao. Ha? Kahit sabihin nilang Christian sila o hindi, aware ako sa mga Christians na gano'n. Nakakita na ako. Marami na akong tao nakitang gano'n. Hindi lang ako nagsasalita. Pero ngayon sinasabi ko na. Sinasabi ko na sa mga tao na hindi lahat na nagsasabing Christian sila ay Christian sila. Malalaman mo ang Christian, ang true follower of Christ, kung merong fruits of the Holy Spirit. By their works, you shall know them. No? Anong version? You shall know them by their fruits. Do men gather grapes or thorns or figs or of thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Therefore, by their fruits ye shall know them.
Matthew chapter 7 verses 16 up to 20. Dito natin makikilala ang tunay na followers of Christ sa ating mga fruits, sa mga gawa natin, kung nakikita ba sa gawa natin, sa pakikitungo natin sa tao, sa pagtulong natin sa tao. Hindi mo makikita to sa pag Sunday, kasi lahat ng tao, pag Sunday, nakamaskara yan. Kunyari, follower ni Christ, lahat pag Sunday, nakikita mo. Ay, mababait to, mga follower ni Christ. O, tingnan mo kung makikita mo ang tao kung totoo siya na follower ni Christ sa araw-araw na buhay niya. Pag wala siya sa congregation nyo, pag Sunday, pag wala doon, at kung maayos pa din ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga empleyado or sa kanyang mga nasasakupan. Kaya si Almighty Father, yung tingin niya sa mga tao, no? Kitang-kita niya ang ugali ng mga tao. At alam niya na ang tao lahat ay makasalanan. Lahat ng tao kailangang humingi ng tawad. Lahat ng tao kailangan si Jesus Christ para malinis tayo sa ating mga kasalanan, para nang sa ganun maging maganda ang paningin sa atin ni Almighty Father. Dahil kay Jesus yun. Wala nang iba. At ang nagpakilala sa atin kay Almighty Father ay si Jesus din. Kaya lagi tayong magpapasalamat kay Jesus. Dahil sa kabaitan ng tatay natin. Tulong-tulong para ma-save tayo. Tayo naman ang ginagawa natin puro mga kalokohan naman dito sa lupa, no? Pero yung tatay natin, busy para may save tayo. Lagi niya tayong iniisip. Tayo naman, puro mga kalokohan naman dito sa mundo ang iniisip natin. Pero may tiwala pa rin si Almighty Father sa kanyang pangalan. Kaya alam niya na masisave tayo. Kaya ni Almighty Father yun. Walang imposible sa kanya. So, ang gagawin lang natin as followers of Christ, patuloy tayo magbasa ng Bible at mag-pray. Thank you and God loves us all so much.